Una sa lahat, pinatay na, isinilid pa sa icebox. Ganyan ang sinapit ng isang babae sa 13 Martires, Cavite. Sinakal umano ang biktima saka pinagkasya sa icebox. Ang suspect nagalit umano dahil siningil ng 50,000 pisong utang. Ang buong detalye ng krimeng yan, abangan maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-16 na araw ng Mayo taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang Frontline na balita. Mga jeep ng mga driver at operator na hindi nag-consolidate at itinuturing ng kolorum, iginarahe sa paligid ng opisina ng LTFRB. Sinabayan pa yan ng protesta na walang busina sa pagmumura. LTFRB, napakasinungaling mo! Sinungaling ka, Guadis! Mga mas malalaking barko ng China hindi tinantanan sa pagbuntot ng mga bangkang lumahok sa civilian mission ng Pilipinas papuntang Scarborough Shoal. Pero hindi nagpatinag ang mga mangingisdang Pinoy. Indonesian pogo worker dinukot sa Kadinalas, Tagaytay at doon pinahirapan. Pero nagawa niyang makatakas sa mga kidnapper. Lalaking pinatagay sa inuman sa Tondo, Manila, namaril. Habang isang nanay sa Cebu City, biglang binaril sa ulo ng isang lalaki sa eskinita, patay. Bus na nawalan ng preno sa Bohol, kusang ibinanggaraw ng driver kaysa mahulog sa bangin. Ilang pasahero, sugatan. Basketball court na itinayo sa gitna ng kalsada sa Kawit, Cavite, pero wisyo sa mga motorista. Sa Frontline News Abroad, Prime Minister ng Slovakia tinangkang patayin at 5 beses pinagbabaril ng lalaking nagkunwaring taga-suporta niya. At sa showbiz, Kyla Estrada nakatsikahan ng News 5 tungkol sa kanyang post Can't Buy Me Love success. Tatay niyang si John Estrada naiyak daw sa husay niyang umarte. Nakal ng lubid hanggang mamatay, saka binali ang para mapagkasya sa loob ng icebox. Ganyan kabrutal ang sinapit ng isang babae sa 13 Martires, Cavite. Ang suspect nagdilim daw ang paningin nang singilin siya ng utang. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. May mga nakapatong pang kaldero at kaserola sa icebox na ito ng datna ng mga pulis sa barangay Hugo Perez, 13 Martires, Cavite kagabi. Pero nang buksan, hindi yelo, kundi ang pinagkasyang bangkay ni Marijo Isingayan ang natagpuan sa loob. Kasama ng 25 anyos na biktima sa loob ng kahon, ang mismong lubid na ginamit daw para sakalin hanggang sa mamatay ang babae. Ang itinuturong sospek, 35 anyos na si Wilson De Ramos, isang jeepney driver at kapitbahay ng biktima. Base sa investigasyon ng mga pulis, pumunta si Singayan sa bahay ni De Ramos para singilin ang hulog nito sa utang na 50,000 pesos. So for the month of April, hindi po nakabayad yung ating suspect. Kaya po pumunta si victim para singilin doon po sa mismong bahay. Nagkaroon po ng medyo pagtatalo, mating sa point na nasapok ni suspect, si victim. And then nung natumba po si biktima, na dikti po niya, hindi po niya nalagay sa icebox. Aabot lamang sa 2 talampakan yung lapad at may taas na 1.5 talampakan itong sukat ng icebox. Sa liit nito, tingin ng mga pulis, binali na yung mga buto ng biktima, mapagkasya lamang dito sa loob. Mismo nga misis naman ni De Ramos na nagsumbong ng krimen sa mga pulis. Inamin kasi ng sospek ang pagpatay nang tawagin nito ang kanyang asawa sa telepono. According sa wife ng suspect is nabigla siya dun sa insidente kaya napatay po niya yung biktima. So it's happened na tumakas na nga po siya. Pinuntahan ng News 5 ang bahay ng sospek, pero wala ng tao sa loob at may mga harang na rin sa pinto. Tumanggi namang humarap sa kamerang iba pang kaanak ng biktima. Hanggang ngayon, hindi sila makapaniwalang magagawa ito ng sospek, lalo't wala naman silang dating alitan. Gusto kong
mabigyan ng hustisya yung asawa ko. Hindi makatarungan, hindi makatao, pandemonyo. Kasi kahit sinong tao na kumaayos yung pag-iisip po, hindi mo gagawin yan. Kanina, nadakip na sa follow-up operation ng suspect. Naharap si De Ramos sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nakatakas ang isang Indonesian pogo worker na dinukot ng mga salarin sa Makati City. Dinala ang biktima sa Tagaytay kung saan siya pinahirapan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Okay natin sila gustong... May mga sugat sa likod at binti ang Indonesian national na si Teddy nang ma-rescue sa harap ng isang simbahan sa Silang Cavite noong Lunes. Nakatakas umano si Teddy mula sa mga kidnapper na nagkulong sa kanya sa isang bahay sa Tagaytay. Nakatulog daw yung kanyang mga kidnappers. Then blindfolded siya, nakaposas. Accordingly, madaling araw siya nakatakas. Almost 4 hours siyang naglakad. Hanggang sa marating niya yung Evangelical Church, doon siya inabot ng liwanag. Kwento ng Indonesian, noong May 4 siya dinukot ng mga di pa nakikilalang salarin. Bago daw niyan, inaya siya ng katrabaho niyang Chinese pogo worker na magpuntang coffee shop sa Makati City. Nung nasa kalisada siya, meron nga daw sasakyan na humarang sa kanila and kinuha na po siya ng mga kidnappers. Pinusasan daw at piniringan ng mga salarin si Teddy. Saka siya dinala sa Tagaytay. Pagdating sa isang bahay roon, pinagpapalo siya ng kawayan. Nangihingi rin daw ng ransom sa pamilya ang biktima. Ang nangyari po is kinontak daw yung kanyang wife and then pinag-download ng Telegram. So, tinatawagan to, nagsasend ng video na sinasaktan siya. Then kapalit nga na magpadala ng pera pero hindi naman daw nakapagpadala. Nasa pangangalaga na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC si Teddy. Ipinagbigay alam na ng mga otoridad sa Indonesian Embassy ang karanasan ng biktima. Iniimbestigahan na ng mga pulis kung sino ang mga nasa likod ng kidnapping. Tinutuntun na rin nila ang bahay sa Tagaytay kung saan dinala at pinahirapan ng biktima. Hindi na raw kasi ito maalala ng Indonesia. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sumuko na sa NBI si Ferdinand Guerrero, ang kapwa-akusado ni Denise Cornejo at Cedric Lee para sa kasong serious illegal detention na isinampa ni Bong Navarro. Mismong si NBI Director Medardo de Lemos ang sumundo kay Guerrero sa kanyang bahay sa Makati City kaninang tanghali. Pagdating sa NBI, agad siyang kinunan ng fingerprints at mugshots. Ayon sa kanyang abogado, huling sumuko ang 62-year-old niyang kliyente dahil sa medical condition. Tinatulang guilty ng Taguig RTC si Guerrero kasama sina Cornejo, Lee at Simeon Ras dahil sa pambubugbog at pangingikil kay Navarro sa isang condominium sa Taguig noong 2014. Reclusion perpetua ang sentensya sa 4. Nasa kustodiya ng Bureau of Corrections sina Cornejo, Lee at Ras. Naniniwala po siya na kaya niyang ipaglaban ang kaso niya at naniniwala po siya na inosente po siya. Natagalan po siya kasi may sakit po siya sa puso, may history po siya ng heart failure at nakaschedule po siya ng angioplasty. Sa ibang balita, natupok ng apoy ang 3 papasaherong jeep sa Quezon City. Sa video, makikita ang tindi ng lagablab ng isang bakanteng lote sa Barangay North Avenue. Nangyari yan pasado alas 10 kagabi. Agad itong inireport sa barangay at rumisponde rin agad ang mga bumbero. 1 oras ang itinagal ng sunog bago ito naapula. Nakagarahe ang 3 nasunog na jeep kaya wala itong pasahero. Inaalam pa kung ano ang sanhi ng apoy at kung magkano ang halaga ng pinsala. Meron pa isang sunog, namatay po ang kambal na batang babae matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Tondo, Maynila. Sinubukan pa silang iligtas ng kanilang kasambahay pero sadyang malakas ang apoy. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Di mapigilan ng kasambahay na si Jacqueline Ragos na maluha habang inilalabas ng mga bumbero ang labi ng 2 niyang alaga. Nasawi kasi ang kambal na 5 taong gulang nang matrap sa nasunog nilang bahay sa Tondo, Manila. Nagpapahinga kahapon si Jacqueline matapos maligo nang marinig ang sigaw ng mga bata. Umakyat ako sa taas. Pagkaakyat ko, nakita ko lumiliyab na yung foam, then yung foam sa floor. Then yung foam sa double deck, nandun yung 2 bata. Lumiliyab na rin yung sa harapan. Hindi ko na sila nakuha kasi
harap ng double deck, lumiliyap na rin eh. Hindi na sila makalapit sa akin kasi if walang apoy yung double deck. Pinilit pa niyang sagipin ng mga bata. Tapos bumaba ako, nataranta na ako. Naglagay ako ng tubig sa timba din plangana. Binuhusan ko talagang hindi na kaya mapatay yung apoy, lumakas na eh. Sinubukan ko silang kunin kaso yung apoy nandun sa harap ng bed. Hindi ko sila malapitan. Sumaklolo rin ng mga tauhan ng barangay, pero di sapat ang dala nilang fire extinguisher. Laki na po yung apoy eh. Parang ang bilis-bilis niyang talagang lumaki. Ang nanay ng mga bata na nooy nasa trabaho napauwi ng mabalitaan ang nangyari. Dumating din ng mga bumbero, pero hindi na nakalabas ng buhay mula sa kanilang kwarto ang magkapatid. Patuloy na inaalam ang pinagmulan ng apoy at ang halaga ng natupok na ari-arian. Tumanggi naman munang magbigay ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Tubig! Mahina ba? Sunog din ang bumulabog sa mga residenteng ito sa barangay Pinagsama sa Taguig. Pasado alas 10 kagabi nang sumiklab ang apoy sa isang hardware store. Para labanan ng apoy, kanya-kanyang igib ng tubig ang mga tao. Ang iba sa kanila sa kanal na kumuha ng pambuhos. Kwento ng empleyado ng tindahan, patulog na siya nang mangyari ang sunog. Parang may naaboy akong nasusunog na tanso. Tapos pag tingala ako, nandito na yung apoy sa likod ko. Dito, tumalo na ako eh. Tapos, mabuti lang may tao doon sa labas. Mamaya-maya, dumating na yung bumbero. Pero malaki na yung apoy. Mabilis namang kumilos ang mga rumespondeng bumbero kaya't agad na kontrol ang sitwasyon. Tumagal lang ng 1 oras bago tuluyang naapula ang sunog. Walang ibang bahay o gusali ang nadamay. Inaalam na ngayon ng BFP kung ano ang pinagmulan at kabuuang halaga ng nasunog na ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Pinatagay na nga sa inuman na maril pang isang lalaki sa Tondo, Maynila. Isa ang patay. Nasa Frontline balitang yan si Dave Abuel. Busy sa kanilang happy-happy ang grupo ng mga lalaking ito nang makuna ng CCTV sa Tondo, Maynila kahapon. Sa gitna ng inuman, tumayo ang lalaking nakaitim at naglakad papunta sa likod. Sinundan naman siya ng lalaking nakaputi at saglit silang nag-usap. Maya-maya pa, biglang binaril ng nakaitim ang kasama. Matapos mamaril, bumalik pang sospek at kinausap ang ibang kainuman bago umalis na parang walang nangyari. 2 tama ng bala sa ulo ang ikinamatay ng biktima na si Jonathan Santos, 33 anyos. Kwento ng kanyang kaibigan, dumating at nakitambay lang ang gunman habang nagiinuman silang grupo. At dahil kilala nila sa mukha ang lalaki, niyaya na rin nila itong tumagay. Yung biktima po, sir, hindi naman po siya masyadong nakainom nun. Bali po yung bumaril po, yun po, medyo tumagal ng konti yung pag-inom niya. Na hindi namin alam kung ano yung pakay niya dun sa tumpukan namin sa pag-iinom. Ipinagtataka naman ng mga kaibigan at kaanak ni Santos ang motibo sa likod ng pamamaril. Hanggang ngayon, inimbestigahan pa rin natin kung ano yung posibleng motibo. Pwede kasing patungkol sa droga o posible kasing baka nagkapikunan lang itong suspect at biktima natin habang sila ay nagiinuman. Panawagan ng pamilya Santos sa gunman. Kung sino naman siya, masumuko sana siya. Anong kasalanan niya sa anak ko sa kanya? Ba't ginanon siya? Bakit niya ginanon? Ano bang kasalanan sa kanya? Ayon naman sa mga pulis, kilala na nila ang suspect at tinutugis na nila ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Ngayong araw na dapat ang hulihan sa mga kolorum na jeep na pumapasada kahit hindi nakapag-consolidate. Pero wala namang nanghuli. Nasa Frontline ang balitang yan, si Gerard de la Peña. Itinuturing ng LTFRB na hotspot ang Pasig dahil sa dami namang hindi sumali sa consolidation. Ngayong araw na dapat sisimulang hulihin ng mga unconsolidated jeep dahil itinuturing na silang kolorum. Pero walang nangyaring hulihan. Ang mga jeep malayang nakapamasada. Maski sa Commonwealth Avenue sa Quezon City na isa ring hotspot, walang hulihan. Kahit pa may nakabantay na mga enforcer ng MMDA. Ayon sa mga enforcer na tumangging humarap sa kamera, wala pang ibinababang utos sa kanila tungkol sa hulihan ng mga unconsolidated jeep. Ito'y kahit sinabi na ng LTFRB sa isang pahayag kanina na ang manguhuli ng mga kolorum ay ang mga tauhan ng LTO, MMDA at mga pulis. Sa Maynila naman, may mga nahuli ang MMDA.
Pero hindi dahil sa kolorum ito, kundi dahil sa ibang traffic violation, gaya ng hindi pagsusuot ng seatbelt. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, wala pa silang datos kung may nahuling jeep na hindi consolidated. Pero kahit wala pang siguradong nahuhuli, hindi raw ito dapat abusuhin ng mga tsuper. What we would like to do, ma'am, now is just to send a message to them na pag hindi ka consolidated at kolorum ka na, I think you should stay away from the street. Wala pang kumpirmasyon kung kailan talaga magsisimula ang hulihan. Paalala sa mga tsuper, may impound ang mga jeep na kolorum. Pagbabayarin din sila ng 50,000 piso para matubos ang sasakyan. Masususpinde rin ng 1 taon ng lisensya. Taliwas naman sa naunang pagmamatigas ng mga jeepney operator. Hindi bumiyahe ngayon ng mga jeep na biyaheng Pasig-Taguig. Nabigla tuloy ang mga pasahero na walang masakyan. Magko-commute kami, magkano rin po ang tricycle. 80 pesos po papunta doon sa San Joaquin. Kaya po, mabigat sa bulsa pag ganito nagdatatlong sakay. Sa gabal sa una-una, sa oras. Gahabol kami na oras, tapos pamasahe. Pwede magdoble kasi pamasahe namin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Update pa rin ng PUV modernization, ginarahe ng mga tsuper at operator ang kanilang mga jeep sa tapat ng LTFRB. Ang presidente ng grupong Manibela napamura sa sobrang inis. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Simula ngayong araw na to, gusto na nila tayong hulihin. Bakit kayo nagmamadali? Ano ba ang minamadali ninyo? Ano ba ang minamadali ninyo? Bumiyahe ang maraming tsuper sa unang araw ng hulihan ng mga kolorum. Sila ang mga hindi sumali sa consolidation o kooperatiba at korporasyon na requirement sa PUV Modernization Program. Pero ang ruta nila sa harap ng tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Sinalubong sila ng mga pulis na nakabantay sa gate ng ahensya. Paninindigan ng grupong Manibela, patuloy silang mga ngalampag sa pamahalaan sa pagtutol sa jeepney phase-out. Hindi kami sumusuko. Hindi namin ibibigay yung aming mga jeepney. Hindi namin ibibigay yung aming mga jeepney. May mga prangkisa kami. Tanging ang Kongreso lamang ang pwedeng mag-revoke nito at bumawi nito. Wala kaming nilalabag na mga probisyon nito. Hindi dahilan na hindi kami nag-consolidate ay huhulihin na kami. Kasalanan nila yan. Nang gagalaiti si Manibela President Marbal Buena nang sabihin ng LTFRB na nagpadala sila ng show cause order sa mga hindi nagpa-consolidate bago ang hulihan. Ni isa man sa mga miyembro ng Manibela at Piston, wala pong nakatanggap ng show cause order. LTFRB, napakasinungaling mo. Sinungaling ka, Guadis. Wala kaming natanggap kahit na isa sa amin. Ipakita ninyo, kung may receiving kayo, ipakita ninyo na may natanggap kami. Ayon pa sa Manibela, hindi sila titigil sa pamamasada. Kabilang sa sumama sa protesta ang 2 dekada ng operator at tsuper na si Francisco Ayuban. Hindi raw siya tutol sa modernisasyon, pero tutol sa sistemang kooperatiba ang mamamahala sa kanila. Sila raw dapat ang magmay-ari ng sarili nilang sasakyan. Tigil pasada man ngayong araw, hindi niya raw maipapangakong hindi babiyahe kahit magkahulihan. Nag-iisip na ako ng hindi maganda. Siyempre, pamilya ko magugutom eh. Sabi ko sa'yo, ma'am, hindi talaga. Hindi, ma'am. Dugot pawis namin niya, ma'am. Kahit mamatay ako, ma'am, lalaban ako, ma'am. Makulong na po. Ayaw mong dawa payag, ma'am. Magkagulo na kami kung magkagulo. Kasama rin ng ilang tsuper ang kanilang mga asawa sa protesta. Binanatan din ng mga rallyista ang Korte Suprema. 5 buwan na raw nilang hinihintay ang desisyon sa hiling na Temporary Restraining Order o PUV modernization. Walang urgency itong Supreme Court na pinasusweldo ng taong bayan. Kayo, mag-resign na rin kayo. Wala kayong silbi. Ayon sa SC, binigyan ng 10 araw ang DOTR at LTFRB para magkomento laban sa mga petisyon ng mga transport group. Importante po kasi yung comment kasi yung issues na to very important po. And may effect po sila not only sa parties pero sa future jurisprudence po. So importante po talaga na for the Supreme Court to know po yung side ng government agencies. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis, wala pa silang natatanggap na order mula sa Korte Suprema. Kung
man po, we would gladly forward ho yung mga papers sa Office of the Solicitor General para po sa aming comment. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Alam na ngang bawal pero dumaan pa rin sa EDSA busway ang dalawang nakamotor na pulis. Ang dahilan ng isa, di bali na raw matikitan kaysa mapagalitan sa trabaho. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Pumwesto ang mga tauhan ng Special Action Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa bahagi ng EDSA busway sa May Ortigas kaninang umaga. Doon, kabi-kabilang pasaway ng motorista na naman ang hinarang nila matapos dumaan sa EDSA busway. 2 pulis ang nasampulan, palusot ng isa. Malilate na raw kasi siya sa kanyang assignment. Pero kapag madali ko lang sa boss, yung ano yun? Duty ka? Duty, oo, yung nga yun eh. Kataon na Paano yan? Yung conduce? Yun nga, abala na naman siya eh. Natahimingan pa. Yun nga ang mali ko. Hindi lang isang ticket ang ibinigay sa kanya. Wala rin kasi siyang maipakitang lisensya at wala rin itong maipakitang certificate of registration ng kanyang motorsiklo. Habang ang isa namang pulis, traffic sa Kamuning ang idinahilan kaya siya dumaan sa busway. Alam niya raw na bawal, pero mas okay na raw na matiketan kaysa mapagalitan ng boss sa trabaho. Mas mahirap yung mag-explain ka sa PNP kaysa magbayad na lang ako ng gun, di ba? Hindi rin nakaligtas sa ticket ang ambulansyang ito na wala namang dalang pasyente. 5,000 piso hanggang 30,000 ang multa sa mga hindi otorisadong motorista na mahuhuling dumaraan sa EDSA busway. Paulit-ulit na paalala, tanging mga bus, emergency vehicles gaya ng fire truck, ambulansyang may dalang pasyente, at police vehicles lang ang maaaring dumaan sa busway. Pinapayagan din ang sasakyan ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Hindi raw papayagan ni Pangulong Bongbong Marcos na magtagumpay ang anumang uri ng destabilization sa gobyerno. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang talumpati sa harap ng 4th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Edelberto Evangelista sa Cagayan de Oro City. Ayon kay PBBM, nakahanda ang pamahalaan na kontrahin ang ginagawa ng mga gustong siraan ang pamahalaan. Kabilang na riyan ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon online. Hinikayat ni PBBM ang mga sundalo na pag-aralan ang paglaban sa destabilization. Babala pa ng Pangulo, posibleng nagtatago lang sa iba't ibang komunidad ang mga nagpaplano ng destabilization. Samantala, nagtagumpay ang Atin Ito Coalition na maghatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda sa Panatag Shoal. Nakalusot ang mga bangka kahit na bumuntot ang mga naglalakiang barko ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Hindi tinantanan ng mga barko ng China ang naglalayag ng civilian mission ng Atin Ito Coalition papuntang Scarborough o Panatag Shoal. 4 na barko ng China ang nakabuntot. Di hamak na mas malalaki yan kumpara sa 4 ding fishing boat ng Pilipinas kung saan nakasakay ang mga volunteer, observer at miyembro ng media. Kasama naman nila sa paglalayag ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Simula pa kahapon ang namataan ng mga bumubuntot na barko ng China. Halos 3 kilometro na nga lang ang layo nito sa civilian convoy. Unti-unti ring napansin ang pagdami ng mga umaaligid na barko ng China. Pero kahit tinatapatan ng 2 malaking CCG vessel, ang mga maliliit na bangka, hindi nagpatinag ang mga Pilipinong mangingisda. Nagsagawa pa ng dangerous maneuvers ang Chinese vessel na ito. Tumawid ang malaking barko sa harap ng BRP Bagakay at maliliit na fishing boats. Habang nangyayari yan, nagpalitan ng radio challenge ang CCG sa PCG. Muling iginiit ng China ang kanilang soberanya sa pinag-aagawang teritoryo. Pero sumagot naman ang PCG.
Unang iginiit ng Chinese Foreign Ministry na teritoryo nilang Scarborough Shoal at sila lang daw ang may karapatan dito. Handa raw silang dumepensa at gumawa ng hakbang kung aabusuhin ng Pilipinas ang kabutihan nila. Kaninang umaga, patuloy ang pagbabantay ng mga barko ng China sa civilian convoy. Sa puntong ito, sumulpot ng barkong pandigma ng Chinese Navy. Ayon sa PCG, nagmula ito sa hilagang silangan ng Panatag Shoal. Hindi na lumapit ang mga barko ng China na tila nagmamanman na lang sa malayo. Sa kabila ng illegal na presensya at pagbuntot ng mga barko ng China, nakalusot ang advance team ng civilian mission sa katubigan na sakop ng Bajo de Masinloc. Ang ating advance team ay nakaabot at nalampasan ang massive at illegal na blockade ng China sa Bajo de Masinloc. Kaya ang masasabi natin, mission accomplished, mission success tayo. Ipinamahagi nila dito ang 1,000 litro ng diesel at 200 food pack sa mga mangingisda. Bilang pagpapakita na tagumpay ang misyon, ibinandera ng Atenito Coalition ang watawat ng Pilipinas. Mula sa West Philippine Sea, nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Susunod, Meralco may paalala sa nauuso ngayong kuryente bill reveal. Mag-ingat sa impormasyong pinopost sa social media. Bilyong-bilyong pisong sobrang pondo ng PhilHealth nung nakarang taon, kinwestiyon kung bakit hindi na lang tinantulong sa taong bayan. At sa showbiz, John Estrada at Janice de Belen, proud parents sa husay sa pag-arte ng anak nilang si Kyla Estrada. Abangan ang lahat niyan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Magkano po ba ang bill ninyo sa kuryente ngayong buwan? Nauso ngayon kasi ang online bill reveal challenge. Pero bago makiuso, meron pong paalala ang Meralco. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Mula sa higit 700 pesos lang, ang kuryente ni Ami Cervantes umabot ng mahigit 1,000. Dalawa! Tatlo! Heto naman, talagang sinama pa si Kuya Will. Ang bill ni Fertz, mahigit 8,000. Ang pamilya namang ito, hindi na malaman ang mararamdaman. Damang-damang ka ba sa gigil sa tinapa ni Kuya? Ang kanilang bill, sumampa naman sa mahigit 5,000 pesos. Entry ang mga video na yan sa nauuso ngayong #BillRevealChallenge. E paano ba naman? Sumipa ang konsumo sa kuryente dahil sa sobrang init. Pero teka lang ang Bill Reveal Challenge na ito, ikinababahala ng Meralco. Ayon sa electric concessionaire, delikado itong pagpo-post online ng mga bill ng kuryente. Nakikita raw kasi yung tinatawag na customer account number o CAN. Yan at ang iba pang pribadong detalye gaya ng address, maaring magamit ng mga masasamang loob. Kaya maging maingat sa pinopost online. Ang mga binibill reveal, posible pa raw magmahal sa Hunyo. Pinayagan na ng Energy Regulatory Commission ng power generators na singilin ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagsusupply ng reserbang kuryente noong Marso. Lagpas 1 bilyong piso ito na tinatayang nasa average na 10 centavos per kilowatt hour. Sisingilin yan sa mga distribution utilities, napapasanin naman ng consumers. Hindi pa naman masabi ng Meralco kung gaano kalaki ang magiging epekto niyan sa kabuuang bill. Kasi ang tinitingnan namin talaga is ano ba yung impact sa entire total cost ng Meralco power bills. And as you know, the biggest cost component is still generation. So we need to see ano ba impact ng generation. So ang tanong na lang, saan pupunta naman yung cost ng generation? Now, if the cost of generation will be lower, the question is even if it will be lower, will it be enough to mitigate or to wipe out the increase? Paano naman kung pataas ang generation? So magkano naman ang idadagdag? No?
Bukod dyan, isa pang makakaapekto raw sa pagtaas ng singil sa kuryente ay ang sunod-sunod na yellow alert sa red alert sa mga power grid. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Inaprubahan sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang Absolute Divorce Bill. Paliwanag ng may akda ng divorce bill na si Albay 1st District Representative Ed Salagman, hindi sapat ang tatlong kasalukuyang pamamaraan sa paghiwalay ng mag-asawa sa Pilipinas. Yan ang dissolution of marriage, legal separation at annulment. Bukod dyan, mas madali raw ang proseso at mas mura ang divorce. Sa kabila nito, hindi raw mangangahulugang magkakaroon ng madali ang proseso sa divorce sa bansa. Daraan pa rin daw ito sa masusing divorce proceeding sa korte, kabilang sa grounds sa divorce ang pambubugbog, drug addiction, pagkalulong sa sugal at alak at homosexuality. Not only unhappy marital situation, but the stressful situation, toxic relationship, where there are valid grounds to petition for divorce. Because if there are no valid grounds, then no divorce will be decreed. The purpose of this bill is to liberate the offended spouse, who is the woman in most cases, to be free from such failed and dead marriage. Nag-uumapaw raw pala ang bilyon-bilyong pisong pondo na hindi nagastos ng PhilHealth noong nakaraang taon. Kung natuloy ng ilang mambabatas, bakit hindi na lang itulong sa taong bayan ng pera? Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. May pera pero nakatenga. Yan ang nalaman ng mga mambabatas sa pagdinig kahapon ng House Committee on Health nang maungkat ang sobrang pondo ng PhilHealth noong nakaraang taon. Pumalo yan sa 173.4 billion pesos na galing sa mga nakolektang pera ng ahensya mula sa mga kontribusyon ng PhilHealth members. Meron pang higit 38 billion pesos na government subsidy ang ahensya at ang 463 billion pesos na reserve funds. Sa laki ng pera, kinuwestiyon ng mga kongresista kung bakit hindi ito ginagastos para ipangtulong sa taong bayan. Pabibilaukan po kami dito. Katulad po ng PhilHealth, kayo PhilHealth clearly nabibilaukan po kayo sa dami po ng pera na pumapasok sa inyo. Kami rin po dito nabibilaukan po. Ang taas ng sinisingil ninyo. Pero bakit ang konti ng isinusuka ninyo sa tao, di ba? Giit ni Marikina Representative Stella Kimbo na isa ring ekonomista, bakit hindi na lang taasan ang benepisyo ng mga PhilHealth member? Total maraming pera ang ahensya. Sagot ng PhilHealth, we have increased our benefit packages starting last year, and even recently, Mr. Chairperson, we have increased the case rates on bronchial asthma and neonatal sepsis. There are also still packages that will be increased this year, Mr. Chairperson, as well as increase in the benefits covered by the Consulta program. Bukod dyan, pinuna rin ng kongresista ang laki ng sinisingil ng PhilHealth. Mungkahi niya, babaan ang singil o hindi kaya suspendihin na lang ang pangungulekta para may dagdag panggastos pa ang mga manggagawa, lalo ngayong mahal ang mga bilihin. Hirap ang taong bayan. Suspend premium payments. At matagal ko na sinasabi po ito sa inyo, lagi po ninyong tinututulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. At kaugnay po ng balitang yan, naglabas ng statement ang PhilHealth. Sabi nila, nirerespeto raw nila ang posisyon ng ilang mambabatas. Hahayaan daw nila ang Kongreso na mag-amyenda kaugnay ng rekomendasyon ni Congresswoman Stella Kimbo na babaan ng contribution sa PhilHealth. Handa raw silang makipagtulungan para sa benepisyo ng taong bayan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes.
Ni-reveal ni Can't Buy Me Love star Kyla Estrada na proud sa kanya ang kanyang mga superstar parents na sina Janice de Belen at John Estrada. Ni-reveal din niya na meron silang mga alternate killers sa nangyaring finale sa Can't Buy Me Love. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Sino ang pumatay? Identify. Wilson Chu, ikaw pumatay? Hindi rin namin alam. After ng finale, trending pa rin ang Can't Buy Me Love matapos ipalabas ang ilang BTS at alternate killer scenes online. Si Bettina pala, pumunta sa kasal ng Bingley. Si Kyla, pinagbihis pa namin sa wedding. Kasi nagpatahi pa ng damit for the wedding. I blocked her na pag nag-full shot ako, matatakpan siya ng puno. Pero syempre, nagulat mismo si Kyla Estrada sa post Can't Buy Me Love success ng kanyang karakter. Ang dami raw nakaka-relate kay Bettina. Pero ang pinakamahalagang papuri na natanggap ni Kyla ay ang galing sa kanyang superstar parents na sina Janice de Belen na woman of a few words at si John Estrada. May naiyak pa nga sa mga magulang niya. I'm so touched kasi my mom actually is following the show because she enjoys it. Pumasok siya sa kwarto and sabi niya, ganda! So, alam mo yun, for my mom to say that, sobrang big deal na yun. Big deal yun. And my dad naman, who wasn't following the show, watched the episode 146 and 147. So, dalawa yung episodes na yun pinanood niya. And tumawag siya sa akin, sabi niya iyak siya ng iyak. So, yun. It's really the biggest compliment. Kahit umarangkada sa trabaho si Kyla, no slowing down daw para sa kanya. Ang wish niya after Can't Buy Me Love. The best gift, honestly, for me is more projects. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, to the next level ang pagpa-fanboy ni ex-Sponge Cola drummer Chris Cantada sa K-pop group na Twice. Yan po ang love letter ni Chris sa Twice, lalo na sa kanyang bias na si Jonghyun. Pinamagatan niyang once, kaparehong tawag sa fandom ng K-pop supergroup. For more reach, ang awitin magkakaroon din ng Korean version. At ang music video gagawin niya pang extra special, featuring ang iba pang fans ng Twice. Nakatakdang ilabas ang Once sa May 24 bago ang mismong fan meet sa bansa ng Twice sa June 1. Ito pa po ang matindi. Defying gravity ang kasiyahan ng theater fans sa release ng official trailer ng much-awaited movie adaptation ng sikat na Broadway musical na Wicked. Don't be afraid. I'm not afraid. It's the wizard who should be afraid of me. Patikim pa lang yan, pero mula sa cinematography, costume at mga bigating artista, mapapawaw ka talaga sa silver screen adaptation sa classic tale ng Wizard of Oz. Highlighted ang passion ng mga singer-actress na sina Ariana Grande na gumaganap bilang Glinda at Cynthia Erivo na gumaganap bilang ang Green Witch na si Elphaba. Sa November na ang world release ng pelikula. Bago po inilabas ang trailer, ipinasilip naman ng production kung papaano naging emosyonal sina Ariana at Cynthia nang matanggap nila ang big roles. I had the incredible privilege of seeing the original Broadway cast of Wicked when I was 10, and I just felt an immediate bond. It's been a really long journey, and I'm really grateful for it. I never thought in my lifetime that I would get to be a part of something like this. Susunod, bus na nawala ng preno, muntikang mahulog sa bangin sa Bohol. Sa Pulsa Video, ang tangkang pagpatay sa Prime Minister ng Slovakia, suspect nagpanggap na taga-suporta.
At paliga sa court na nasa gitna ng kalsada sa Cavite, perwisyo sa mga motorista. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Magsasagawa ng sarili nilang investigasyon ng Kamara sa madugong war on drugs ng nakarang Administrasyong Duterte. Ayon kay House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante Jr., dapat mabigyan linaw ang pagkamatay ng mga biktima umano ng extrajudicial killings. Kasi kahit sangkot man sa droga, may karapatang pantao pa rin ang mga biktima. Kabilang sa mga nais malaman sa investigasyon ay kung totoo nga bang may mga paglabag sa drug war at kung bakit hindi nasunod ang due process. Plano nilang ipatawag sa pagdinig sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at nooy Justice Secretary at kasalukuyang Solicitor General na si Attorney Menardo Guevara. Hindi naman nila patatawag si dating Pangulong Duterte at ang dating PNP Chief na si Senator Bato de la Rosa. Alleged drug users and dealers po sila, di po sila na-convict. Because these alleged EJK victims were silenced, they were denied their rights. Now, it is our responsibility to the victims of alleged extrajudicial killings and their families to seek the truth. Sa ibang balita, kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na maaayos na ang problema sa tubig ng Cagayan de Oro. Sa pagbisita ng Pangulo sa probinsya, ibinalita niyang nakausap na niya si Manny V. Pangilinan at pumayag itong ibalik ang supply ng tubig sa probinsya. Si Pangilinan ang chairman ng Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o COB or COB na siyang nagsusupply ng tubig sa probinsya. Magugunitang itinigil ng kumpanya ang serbisyo nito dahil tumangging ang Cagayan de Oro Water District na babayaran ng 400 milyong pisong utang nito. Ang lokal na pamahalaan ang nangangasiwa sa COWD. Pero inatasan na ng Pangulo ang Local Water Utilities Administration na pag-aralan ang pamamahala sa COWD. Ay nakipag-usap po tayo kay Mr. Manny Pangilinan ng Cagayan de Oro Bulk Water upang manumbalik ang normal na supply ng tubig. Handa po siya makipagpulong sa inyong alkalde upang matuldukan na ang suliraning ito at mabigyan ng kinakailangan tubig ang lagpas 60,000 kababayan dito sa CDO. Kinumpirma naman ng kampo ni MVP ang mga pahayag ng Pangulo. Desidido rin daw ang kumpanya na maplansya ang problema. Si MVP ay chairman din po ng TV5. Tinangkang patayin ang Prime Minister ng bansang Slovakia. 5 beses siyang pinaputukan pero himalang nakaligtas pa rin. Nasa Frontline News Abroad. Biglang pinagbabaril kahapon ng isang lalaki ang Prime Minister ng Slovakia na si Robert Fico. 5 beses pinaputukan ng suspect ang Prime Minister hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa sahig. Agad namang rumesponde ang mga bodyguard at inilayo si Fico. Nangyari ang pamamaril habang nakikipagkamay ang Prime Minister sa kanyang mga taga-suporta. Ang gunman nakihalubilo sa mga supporter. Gamit ang helicopter, isinakay doon si Fico, tsaka isinugod sa ospital. Base sa mga ulat, inoperahan ng 59 anyos na biktima matapos siyang tamaan ng bala sa tiyan. Kasalukuyan pa siyang nagpapagaling. Agad namang naaresto ang lalaking gunman. Tinawag na political assault ng gobyerno ng Slovakia ang tangkang assassination kay Fico. Sinisisi nila ang hate speech at ang pagkakawatak-watak ng politika sa kanilang bansa. Iginiit naman ng presidente ng Slovakia na ang pag-atake sa Prime Minister ay pag-atake rin sa demokrasya. Dagdag pa niya, walang puwang sa kanilang bansa ang karahasan. Kinundi na rin ng Amerika ang nangyari. Base sa local media, si Fico ay isang kaalyado ng Russia at nahalal na punong ministro noong October 2023. Isa sa mga pangako niya ay ang agarang pagpapatigil sa pagbibigay ng suporta sa Ukraine sa gitna ng gera nito kontra Russia.
Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. What's up mga kapatid, nagpakita ng tapang at galing si Gian Mamuyak sa panalo ng Rain or Shine ni Las Painters kontra TNT Tropang Giga para makuha ang huling semifinal spot sa ongoing PBA Philippine Cup. May pag-asa pa ang TNT sa huling minuto ng laro pero nadali sila ng dagger triple ni Mamuyak para ma-secure ang panalo. Nagpakawala ng 25 points ang dating Ateneo Blue Eagle para ma-set up ang kanilang best of 7 affair kalaban ng mighty San Miguel Beermen. Bago noon, tinapos na din ng SMB ang conference ng Terra Firma Jeep sa likod ng 25.22 rebound performance ni Junmar Fajardo. Dikitan sa first half ng laro pero dahil sa 18-3 run ng SMB sa third quarter, lumamang na sila at hindi na nila ito pinakawalan. Sa likod ni Abay, nagambag ng 19 points si Terence Romeo habang natapos naman ng may 18.6 rebounds and 8 assists si CJ Perez. Simula ng semis bukas mga kapatid, Game 1 ng ROS SMB Series ng 4:30 p.m. Susunod dyan ang harapan ng rivals Barangay Ginebra Gin Kings at Meralco Bulls. Sa volleyball, double celebration para sa National University pagkatapos kunin ang parehong men's and women's championship sa nakalipas na UAAP Season 86. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Double celebration ang nangyari para sa National University matapos magkampiyon ang kanilang men's and women's team sa UAAP Season 86 Volleyball Tournament. Unang nagbakbakan sa harap ng 17,000 fans sa MOA Arena ang NU Bulldogs at UST Golden Spikers. Matindi ang laban at muntik pang makaisa ang UST. Pero sa huli, pinatunayan ng Bulldogs kung bakit sila ang 4-time champions at tinapos ang laban sa pamamagitan ng sweep. Nanguna si graduating senior Owa Retamar sa likod ng 26 excellence sets. Si Retamar din ang nagwagi ng Finals MVP Award. Yung last na nag-meeting kami sa team, share ko lang na sinabi ko sa kanila na pag nag-champion tayo ngayon, magtutuloy-tuloy yan. Kasi madadala niyo yung pride and yung momentum ng pagiging champion. Kaya natutuwa ako and na-excite ako para sa next na UAAP. Naibalik naman ng NU Lady Bulldogs ang kampyonato sa Sampaloc matapos pataubin ang UST Lady Tigresses. Dikit ang laban sa tatlong unang set. Pero pagdating ng fourth ay hindi na pinabawi ng NU ang Tigresses at tinapos ang laban. Nagtapos bilang season MVP si Bella Belen na pumukol ng 19 points. Yung mga pinaghirapan namin sa training and as a team, talagang nakita ko nagbunga. Kaya yung emosyon kanina, sobrang taas talaga, na sobrang iyak talaga na iyak kasi parang ito na yung point na nasuklian lahat ng pagod namin. Lahat ng paghihirap namin sa training, sa school, lahat na ng paghihirap na pwede niyo pong isipin, nandun na. Finals MVP naman si Eliza Solomon na kumamada ng season high 27 points. Parang sinat ko na talaga kasi yung mindset ko nung before pa lang ako maglaro na kailangan ibigay ko yung best ko this game kasi baka ito na yung last game namin for this season. Ganon. Parang now or never na talaga. Pahinga muna ang karamihan sa mga player ngayong tapos na ang UAAP Volleyball Tournament. Pero ang ilan sa kanila, tuloy-tuloy sasabak sa aksyon para naman sa national team na Alas Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Susunod, paliga ng basketball na nakahambalang sa gitna ng kalsada sa Cavite. Baka naman daw pwedeng change court muna dahil nakakaabala na. Sa pool sa CCTV, nanay sa Cebu City patay ng malapitang barilin sa ulo. At bus na puno ng pasahero sa Bohol, sadyang binangga ng driver kaysa mahulog sila sa bangin. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaduda-dudang citizenship ng kontrobersyal na Bamban-Tarlac Mayor na si Alice Guo. Kabilang sa sisilipin ay kung kwalipikado nga ba siyang maging alkalde. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico.
hindi po wala pang partido. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos nagtataka na rin sa pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa ambush interview sa pagbisita niya kanina sa Cagayan de Oro, iginiit ni PBBM na kilala niya ang lahat ng mga politiko sa Tarlac pero wala raw umanong may kakilala sa alkalde. Paano siya tumakbo ng mayor? Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Sa isang text message sa News 5, kinumpirma rin ni Solicitor General Menardo Guevara na sinisilip na nga nila ang citizenship ni Guo, pati ang eligibility o kwalifikasyon nito para tumakbo at humawak ng posisyon sa gobyerno. Dagdag ni Guevara, kung mapatunayang hindi siya kwalipikado, pwedeng patalsikin bilang mayor si Guo. Umusbong ang kontrobersya tungkol sa pagkakakilanlan ng opisyal sa investigasyon ng Senado sa niraid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac noong Marso. Sa gitna rin ng issue tungkol kay Guo at patuloy na operasyon ng mga illegal na pogos, sinabi ni Pangulong Marcos na mas mahigpit nang ipatutupad ng gobyerno ang mga patakaran para sa mga papasok na foreign national sa Pilipinas. Una nang sinabi na Foreign Affairs Department na plano nitong higpitan ang visa requirements para sa mga Chinese national dahil sa dami ng mga naitatalang illegal na aktibidad ng mga ito sa bansa. Walang special na rules para sa kahit na kanino. Pantay-pantay lang lahat. Pero gagandahan namin ang enforcement doon sa examination, doon sa mga nag-a-apply ng visa o doon sa mga nagko-convert doon sa tourist visa ng student visa at yung mga bumibili ng lupa dahil nagtatanggap sila na Pilipino sila. Giit pa ni Marcos, walang lusot ang mga magpapanggap na Pilipino. Una-una, hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-Bisaya, hindi marunong magsalita ng Pilipino. At saka walang maipakita ng mga birth certificate, yung mga pinapakita ay fake. So, titiyakin namin na hindi na matatapos yun. Yun yung in-identify ni Kong Ace, yung student visa. Isa pa yun, abuso yun. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosicon, News 5. Umarap kanina si dating House Speaker at ngayon Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa pagdinig ng House Ethics Committee tungkol sa mga reklamo laban sa kanya. Nagugat ito sa inihaing ethics complaint ni Tagum City Mayor Ray Uy dahil sa 3 maling inasal ng mambabatas. Una, ang madalas daw na pag-a-absent ni Alvarez sa Kamara. Ikalawa, ang libelous o mapanirang pahayag niya laban sa ilang opisyal sa Davao del Norte. At ikatlo, ang seditious remark o panunulsul daw ni Alvarez sa Armed Forces of the Philippines para bawiin na ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa mga sinabi ni Alvarez, naniniwala si Mayor Uy na dapat patalsikin na sa pwesto ang mambabatas. That's too much. Huwag natin gagawin yung freedom of speech na maski ano na lang isabi natin sa kapwa nating mga opisyal. Freedom of speech is not absolute. Kaya may batas tayong libel . Marami siyang pinagsasabi na to me and becoming a public official. Para naman pakinggan ang panig ni Alvarez, nagdaos ng executive session ang Ethics Committee kaninang hapon. At dito napagkasundoan nilang i-dismiss na ang reklamo tungkol sa madalas na pag-a-absent ni Alvarez na wala naman daw sapat na ebidensya. Binasura na rin nila ang reklamong libel na korte na lang daw ang dapat humawak. Kaya sa Lunes, sentro na lang ang magiging pagdinig ng komite sa mga kasong administratibo. Gaya ng mga hindi magandang sinabi ni Alvarez laban kay PBBM. Sa ibang balita naman, perwisyo ang inabot ng mga motorista dahil sa isang paliga sa Kawit, Cavite. Ang basketball court kasi nasa gitna ng kalsada. Sa dashcam video, ang mga sasakyan pa ang nagsisiksikan sa gilid ng kalsada para lang makadaan. Umani naman ng sari-saring batikos ang paliga mula sa mga netizen. Matapos ito, humingi naman ng sorry ang SK chairperson ng barangay sa mga naabalang motorista pero paliwanag ng chairperson, 3 dekada na ang court na yan sa kanilang lugar. Hapon at gabi na lang daw sila kung maglaro para hindi makaabala. Nangako naman ang Kawit LGU na makikipagtulungan sa barangay para ayusin ang issue. Daan-daang kalabaw ang pumarada sa taunang Nili Carabao Festival sa Pulilan, Bulacan.
Hatak-hatak ang ilang makukulay na karwahe. Umikot sa bayan ang mga kalabaw. Nakabihis pa sila. Pinakahinangaan naman ang pagluhod ng mga kalabaw nang dumaan sila sa simbahan. Ang paradang ito ay bahagi ng pagdiriwang para sa dasal na magkaroon ng masaganang ani. Ibinida rin sa pista ang malaking tulong na naibibigay ng mga kalabaw sa pagsasaka. Mga kapatid, masipag at maaasahan ang tinaguriang kasangga ng mga magsasaka, ang kalabaw. Pero heto po ang paglilinaw. Taliwas sa mga naunang sinasabi, hindi po opisyal na national animal ng Pilipinas ang kalabaw. Wala po talagang batas na nagsasabi o nagdedeklarang ang mga kalabaw ang ating pambansang hayop. O eto, alam niyo po bang ang lahi ng mga kalabaw natin ngayon hindi purong Pinoy? Sa isang pag-aaral noong 2010 ng mga eksperto sa Philippine Carabao Center, lumabas na ang ating water buffaloes. Galing pala sa mga swamp buffaloes sa China. Ayon sa pag-aaral ng kasaysayan, sinasabing 5,000 taon na ang nakararaan nang simulang maging domesticated o alagaan ng mga tao ang kalabaw. Sa ilang tala, 2,200 years ago pa nang ipakilala sa Pilipinas ng mga Malay settler ang hayop na ito sa atin. At magmula po noon hanggang ngayon, naging katuwang na sa agrikultura ang mga kalabaw. Bago pa man dumating ang mga makinang pang-araro, nangunguna ang mga kalabaw sa paghahanda ng mga lupa o ng mga lupang sakahan. Kaya naman tauna na silang pinagdiriwang sa ilang pista sa bansa. Sa mga pagdiriwang na yan, naway wag po nating kalimutan ang kanilang malaking ambag sa lipunan. Gaya ng lagi nating paalalang, ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, inang sa Cebu City dead on the spot matapos barilin sa ulo ng isang lalaki. At sa Cebu City pa rin, nanay nakita kung paanong nagulungan ng pickup truck ang kanyang anak. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Patay matapos malapitang barilin sa ulo ang isang nanay sa Cebu City. Ang pangalan ng tinuturong suspect na banggit daw ng biktima bago siya nalagutan ng hininga. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sa kuha ng CCTV, makikitang naglalakad ang isang babae sa kalye ng barangay Pahinas, San Nicolas, Cebu City pasado 2:00 ng madaling araw kahapon. Ilang saglit pa, may nakabuntot na sa kanya na isa pang lalaki. Dito na malapitang binaril sa ulo ang biktima. Agad bumagsak ang babae habang sumibat naman ang gunman. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang 46 anyos sa si Mary Lou Abayan pero idineklara siyang dead on arrival. Kwento naman ng anak ni Mary Lou bago tuluyang malagutan ng hininga ang ina. Nasabi pa nito kung sino ang bumaril pero ang tanong nila, bakit umabot ito sa pamamaril? Bakit niya ginawa yun? Kasi kahit ano na mga kasalanan ng tao, wala kang karapatan kunin yung buhay niya eh. Sabi ni Papa, sino gumawa sa'yo nito? Sino? Sabi niya, Jerome. Jerome na yung pangalan. Layang bata niya. Bata kasi yan, mga 18 na ata yan. Base sa investigasyon, may kasama ang gunman at meron na rin silang persons of interest. Di na muna sila pinangalanan. Hindi pa tukoy kung ano ang motibo ng gunman pero hinala ng mga pulis. Personal grudge, may sinasabi rin na baka sa illegal drugs. Tinamper natin, hindi pa tayo confirm. Kakilala po ng biktima, yung asilan? Yes, sir. Yung isa. Yung bumarilin? Yes, sir. Kakilala ng biktima? Oo, kilala ng biktima. Patuloy namang tinutugis ang mga sospek. Sa ngayon, nakaburo na ang biktima sa kanilang bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Arestado na ang isa sa 7 sospek sa pag-ambush sa photojournalist na si Joshua Abiad noong nakarang taon. Kinilalang sospek na si Jomari Campillo, 25 anyos. Ayon sa mga pulis, si Campillo ang nagsilbing getaway driver ng gunman sa ambush. June 29, 2023, nang mangyari ambush sa Barangay Masambong, Quezon City. Sakay noon ng SUV, si Abiad at kanyang pamilya nang harangin sila ng mga salarin at pagbabarilin. Patay ang 4 na taong gulang na pamangkin ni Abiad, pero nakaligtas ang photojournalist at iba pa niyang kasama.
Nagulungan ng pickup truck ang isang babaeng nakatambay sa labas ng kanilang bahay sa Cebu City. Habang sa Bohol, sinadyang ibangga ang isang bus na muntikang mahulog sa bangin. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa Frontline Report ni Mon Gualvez. Kinukunan ng video ng isang pasahero ng bus ang kanilang biyahe sa Bilar papuntang Lubok sa Bohol kahapon. Kita kung gaano kalalim ang bangin sa kanilang kaliwa. Nang makarating sila sa pazigzag na kalsada, biglang nawalan ng preno ang bus. Dito na sila nagpagewang-gewang. Lalo pang bumilis ang bus hanggang sa bumangga ang kanilang sinasakyan. Agad naglabasan ng mga pasahero. Ayon sa driver, kusa na niyang binangga ang bus kaysa mahulog sila sa bangin. Ilang pasahero ang sugatan at dinala sa ospital ng rescue team pero wala namang namatay. Sa Bohol pa rin, nagsalpukan ang isang bus at wing van sa bayan ng Carmen kahapon ng umaga. Sa tindi ng salpukan, naipit sa driver seat ang nagmamaneho ng wing van. Nagtulong-tulong ang mga residente na wasakin ng pinto hanggang sa nasagip ang driver. Pero 4 na pasahero ng bus ang sugatan. Sa investigasyon, nakatulog umano ang driver ng wing van kaya nasalpok ang kasalubong na bus. Sa Cebu City, nagsisigaw sa iyak ang babaeng yan dahil nagulungan ng pickup truck ang kanyang anak. Ayon sa ina, nakatambay sila sa tapat ng kanilang bahay nang bigla silang salpukin ng pickup. Damay ang kanilang bahay at tindahan. Hinihinalang nakainom ang driver na si Nemesio Libit. Naging pahirapan naman ang pag-rescue sa babaeng naipit ng sasakyan. Nang mahugot, agad siyang dinala sa ospital. Nagpapagaling na siya matapos mabalian ng buto sa katawan. Nangako naman ng driver ng pick-up na sasagutin ng gasto sa ospital at sa nasirang bahay at tindahan. Hindi na nagsampa ng reklamo ang mga biktima. Sa San Juan, Ilocos Sur, nakunan sa CCTV kahapon ng e-bike na ito na akmang patawid sa National Highway sa Barangay Labnig. Nang makakuha ng tiyempo, umandar ito. Pero isang mabilis na delivery truck ang dumaan at nasalpok ang e-bike. Pumilapon ng hanggang 5 metro ang rider ng e-bike na si Antonio Balle. Tumama sa railings ng kanilang ulo niya. Naisugod pa siya sa pagamutan pero namatay din. Nagsampa na ng kaukulang kaso ang pamilya ng biktima laban sa truck driver na si Jake Ugali. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, pasok na sa Eastern Conference Finals ang Boston Celtics pagkatapos tapusin ang serye kontra Cleveland Cavaliers sa Game 5, 113-98. Step up si Al Horford na nagtala ng 22 points and 15 rebounds habang nakakuha sila ng usual production galing kay Jason Tatum na 25 points, 10 rebounds and 9 assists. 3 lang ang kalamangan ng Celtics sa umpisa ng 4th pero nagpakawala sila ng magandang 101-87 lead para matapos ang laro. Hindi na nakahabol ang Cavs na naglaro nang wala si Donovan Mitchell at ilan pa nilang players. Makakatapat ng Boston sa next round ang mananalo sa bakbakan ng New York Knicks at Indiana Pacers. Sa West, kinuha ng Dallas Mavericks ang 3-2 lead sa kanilang serye kontra OKC Thunder 104-92. Triple-double para kay Luka Doncic, 31 points, 10 rebounds and 11 assists. At pinangunahan niya ang Mavs na lumamang ng as much as 18 points sa 4th. Uwi ang Mavs sa Dallas para sa Game 6 at may pagkakataon na sila tapusin ang series. At habang tuloy-tuloy ang init ng playoffs, nakakuha na naman ng award si Golden State Warriors star Stephen Curry. This time, ang 2023-24 Magic Johnson Award. Binibigay ito sa NBA player na ginalingan on the court pero nagpakita din ng kooperasyon pagdating sa media at fans. Dito ni-recognize ang bait ni Steph Curry. Ilang linggo lang ang nakalipas since in-award sa Star Guard ang Clutch Player of the Year. At kahit hindi nakapasok ng playoffs ang Warriors, kitang-kita ang ganda niyang kanyang season. Sa iba pang NBA news, ire-retire ng Brooklyn Nets franchise ang number 15 para i-honor si half-man, half-amazing Vince Carter. Naglaro ng 5 seasons si VC para sa Nets kung saan nag-average siya ng 23.6 points. Siya ang pang-7 player na ire-retire ng Nets franchise ang jersey kabilang sina Dr. J. Julius Erving at Jason Kidd. Parte rin si Vince Carter ng 2024 Hall of Fame inductees at deserve niya ang lahat ng recognition. At yan ang mga pandi ng sports news today. It's your sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Susunod, singer na si Zayn Malik umaming nagde-dating app pero inakusahan namang nagpapanggap lang.
At silipin isang bagsakang pampagood vibes mula memes ngayong tag-init at pagdayo ng superstar sa handaan. Abangan yan sa kwento sang minuto ni Mark Logan. Tuloy-tuloy pa rin ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Balik kulungan na ang isang lalaking most wanted dahil sa panghahalay sa mag-ina ng kanyang dating kakosa sa Quezon City. Ang suspect sangkot din daw sa mga serye ng nakawan. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ilang taong nagtago pero sa huli, sa kulungan ulit ang bagsak ni alias Mark, ang most wanted ng Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Sangkot siya sa kaso ng panggahasa sa asawa at menor de edad na anak ng kanyang dating kakosa sa kulungan noong 2022. Nagkaroon sila ng get-together sa labas nang sila ay nakalaya na. At nakilala nga nung nasabing suspektong anak nung kanyang inmate na kanya pong hinalay. Ganun din po ang asawa ng nasabing inmate. Pero bukod sa kasong rape, wanted din pala si Mark sa iba't iba pang krimen. Miyembro rin siya ng notorious na criminal group na Agito Gang. Yung pong Agito Gang, Akyat Bahay Group, ay involved sa serye ng pagnanakaw dito po sa ating lugar. Pero todo tanggi ang suspect. Wala pong katotohanan po yun, sir. Kahit ano po, wala po ako ginawa doon. Wala po akong alam at ginawa doon sa mga kaso na lumabas po ngayon sa akin. Sa ngayon, nasa kustodiya ng QCPD Station 15 si alias Mark habang pinoproseso pa ang kanyang dokumento para sa return of warrant. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, ibinida ni High Street star Inka Magnaye ang kanyang nakakamanghang body transformation sa isang fitness competition. Sa pareho pong event, agaw pansin ang nakakawaw ding katawan ng box office queen na si Catherine Bernardo. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Vilinario. Radiantly in red si Catherine Bernardo sa pagrampa para ibida ang kanyang fit and fab look. Ang ating box office queen hindi nagpakabog sa confidence at looks ng mga finalist ng sikat na health and fitness competition na Super Buds. Say ni Kath, mas naging consistent talaga siya sa pag-workout para ma-achieve ang fitness goals. I really enjoy working out, so maybe through the years, it just evolved kung ano yung workout na gagawin ko. So I've tried different workouts. Being open din ako with, I think it's called functional training. So usually I do tennis for cardio, and then I do Pilates. Bukod sa pag-workout, naging aktibo rin sa tamang diet ang aktres. Aside from the food from the nutritionist, parang I think it's 1,200 calories per day and a lot of protein. This will be your home for the next few days. Overflowing with happiness din si Kath ngayon dahil sa back-to-back niyang nomination sa Best Actress category sa FAMAS Awards at Gawad Urian para sa mapangahas niyang performance sa A Very Good Girl. Ang parehong pelikula ang nagbigay sa kanya ng panibagong pagkilala bilang box office queen. Kasama ni Kath sa event, si High Street star Inka Magnaye na proud na ibinida ang ganda ng kanyang katawan. And I have what is called PCOS. Sa kanyang social media, nauna nang sinabi ni Inka na naging extra challenging ang body transformation lalo't meron siyang polycystic ovary syndrome o PCOS. Nagdudulot yan ng hormonal imbalance na nagiging sanhi naman ng hirap sa pagpapapayat. So what you see from late 2022 until today, this is the result of me working out 2 to 3 times a week, consistently since that time, as well as watching what I eat. Napapanood ngayon si Inka sa High Street, Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. sa Todo Max Primetime ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Vilinario, News 5.
Ito pa nga, ni-reveal ni former One Direction member Zayn Malik na nakailang beses siya noong sumubok mag-dating app. Nakwento nga yan ni Zayn sa isang panayam, pero hindi rin naman siya nakahanap ng kamatch. Madalas kasi naaakusahan siyang ng ka-catfish o nagpapanggap lang naman. Hanggang pati ang dating app mismo, tinatanggal na rin siya. Makalipas ng ilang failed online dating attempt, hindi na raw siya ulit gumamit ng dating app. Sa ngayon, happy and contented as single muna si Zayn. 2021 lang nang maghiwalay sila ng model na si Gigi Hadid. Mayroon po silang 3-year-old na anak. At yan po ang ating K-Alaman at latest sa showbiz ngayong Webes. See you tomorrow. Ako po si Kalat Karen. Kasabay ng mga pag-ulan, humuhupa na rin ang mga online meme tungkol sa init. Pero ang ating mga kapatid, abay hindi pa rin nauubusan ng kulit. At ang ilan pang entry ng Katuwaan Online, silipin natin sa Kwento Sang Minuto ni Mark Logan. Medyo pahupa na mga memes tungkol sa tag-init. Pwede nang magbukas ng gripo. Ayan tuloy, tingnan mo yung hinugasan kong tilapia. May naghahamon tuloy, wala na bang itotodo yung init? Gusto ko kasi pag nagsasalita ako, may kasamang apoy. Magkakaproblema daw sa serbisyo ng tubig. Paano na lang yung babanlawan kong mga nagpariband? Ganito ang beast mode look ng nagsabing, nakakailang balik na yun ah. Paano naman kasi, nakailang balik na nga, isinilid pa sa bag yung frutsala? Hindi naman sa pagmamayabang, nakikain sa amin si Taylor Swift. Minsan talaga guys, napaisip din talaga ako. Gusto ko rin bumili ng sasakyan. Pero napaisip ko guys, wag na lang. Kapag nagmamadaling umalis ng bahay, siguruhing cellphone ang bit-bit, hindi yung remote. Kung maglalagay ng karatula, siguruhin lang po na high ceiling. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. Totoo naman, doon ang daan. Sumunod din. Hindi naman mali. Sumunod ka naman sa patakaran. Ganun talaga. Huwag kayong magdadala ng remote, ha? Galing daw Uy, mga welcome back. Uy! Hello! Ano po, nag-audition po. Wow! Sa Bangkok. No? Sarap. Pinapanood ka na lang namin. Ganun na lang ba yun? Parang wala kaming naramdaman. Pasalubong, no? Bukas. May sampalok daw. Talaga. Sampalok. Sige. Sampalok. Tabangan namin yan, ha? Correct. Wala eh. Tingnan mo, wala ka nararamdaman. Nonchalant si Promise Mikey. bukas, promise. At yan ang mga balita at impormasyong dapat yung malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.